kung kanina ito natapos natin mga kabengbeng, so ito naman ang tatapusin natin ngayon to. Ito naman yung kanyang nozzle. Okay. Tanggalin muna natin yung nozzle nito. Una, ibababa nyo to. Pipindutin nyo to. Okay. Pag napindot nyo to, bababa nyo tong lever. Matatanggal na yung slide. Okay, tabi nyo na yung kanyang lower receiver. So tatanggalin nyo naman to. May tumutusok doon, tutulak nyo lang na ganun. Tapos liko nyo lang. Okay, bunot na yan. Okay, tanggal na. Tapos tulak nyo yung barrel, angat nyo lang uli dito sa ilalim ng daan. Okay, tanggal na. So yung isang screw na to medyo mahigpit to. Tatanggalin nyo ngayon yan. Ito medyo maluwag na. Tanggalin nyo lang. Tabi nyo ulit. Tapos iaangat nyo to, yung plate, iaangat nyo lang ganon, hilahin nyo. Okay, dahan-dahan kasi may dalawang spring dun sa gilid. May spring yan dun sa gilid, no? Takpan yung ganon, tapos iangat nyo para hindi lumipad, kasi mahirap humanap ng spring yan. Yan. Yun yung dalawang spring. Yan. Ito yung isa. At ito pa yung isa. Magkabilang gilid yan, no? Yan. Yan. Tabi nyo yan. Dalawang spring. Ngayon, makukuha nyo na yung itong nozzle. Sana yung pamalit natin nozzle. So, ito yung pamalit natin nozzle. Okay. Ito yung putol. Putol yung dulo, di ba? Ito yung buo. Yan siya. So, palitin na to. Ngayon, sabi ni Sir, ano daw? Yung gas daw dito lumalabas, parang nasa kamay niya lang yung gas, dito lang daw. I-check nyo ngayon tong piston cap. Tingnan nyo ngayon kung may lamat na yung piston cap. Pag meron ng lamat, papalitan nyo na rin. Pero pag wala, hindi niya siya papalitan. So mukhang wala naman, okay naman. Pati yung holder niya, titingnan nyo rin kung nag-crack na din, kasi tatagos na dyan yung gas. Pupunta na sa inyo. Yan, titingnan nyo kung may lamat na yung piston cap. Ito po yung piston cap niya. Ito po yung nagpipigil para yung gas ay pumunta lang sa dulo ng barrel, hindi bumalik sa inyo. Kumbaga sa sasakyan may blow by. So ito yung pumipigil doon, yung blow by gas na papunta sa inyo. Dapat lahat ng gas pa forward lang. So titingnan nyo lang din yan. Pati itong holder nya, check niyo kung may lamat. So ito mukhang okay pa naman. Balik lang natin. Okay. Tapos lalagay na natin to. So ito may langis na din. Lalagay nyo lang na ganyan. Ayan. Pero parang maluwag na siya. Tapos yung spring huli nyo ibabalik, no? Tapos paglalagay niyan, ipapasok nyo muna itong plate. Ayan, ganyan. Tapos i-screw nyo na. I-screw nyo na yan.
Tapos, itong spring, papasok nyo dun sa gilid. Doon. Papasok nyo dun sa gilid. Dito. Yan. Okay. Tapos, ikakawit nyo ngayon dun sa kawit niya. Yan. Yun. Kita nyo? Kakawit na yung spring, no? Okay. O ngayon, dun din naman sa kabila. Papasok nyo yung ganon. Yan. Pasok nyo lang siya doon sa gilid. Tapos, babalik nyo. Okay. Yan, nakakawit na. Oh. Tapos, hihila-hilahin nyo kung okay na. O yan, okay na, maluwag na. O, tapos, babalik nyo na uli yung barrel. Tapos, itong ano, guide ng recoil, igaganyan nyo muna siya, ganyan yung kabit, tapos ipipihit nyo. Kailangan makababa muna siya doon. Yan. Tapos ipipihit nyo siya. Kasi may butas yan doon sa chamber. Yan din. May butas yan doon sa chamber. Yan, nakabaon yung ito, yung lock. Okay. Tapos babalik mo na ulit dito. So ito, okay na to. Testingin na natin kung kukuha na siya ng bala. Ayan, kumukuha na. Diba? Huhulog na yung bala. Pag nag-lock to, yun, lock na. Tutok na natin. Okay, ayun. Ayun na yung bala. So, all goods na to. Okay na, mga kabengbeng. So, napalitan na natin. Ganun lang, mga kabengbeng, maggawa ng, magpalit ng nozzle, no? Sana po nasundan nyo yung kapalit ng nozzle nitong dalawang unit na to. So, yun lang, mga kabengbeng. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat.